Let us pray. Lord, we worship you. We glorify your name. We exalt your name most high. Lord, we acknowledge your presence, O God. At bago po kami magsimula, search our heart. Ano man pong nakikita mong mga kasalanan na gawa namin, mga pagkukulang, we ask forgiveness and cleanse us, Lord, with your precious blood, Lord. And thank you, Lord, dahil by faith, nilinis mo na po kami ng iyong banal na dugo at malaya na po kaming makalapit sa trono ng iyong biyaya. At dalangin namin, Panginoon, ang pagbuspos ng iyong banal na espiritu ngayong gabi, lalo na sa iyong mga salita na ituturo mo sa amin. Lord, we pray na tanggapin nyo na mabangong halimuyak sa iyong harapan ang aming pagsamba at pag-aaral ng iyong salita, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige pa, tayo po'y mawid. The waters of my soul to thee. You alone are my heart, desire and I long to worship you. You alone take my sin. To you alone they must be with thee. You alone are my heart, desire and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. So much more than anything. You are my strength, my shield. They must be with me. You alone are my Lord, desire and I want to more than you can satisfy. To give her oh Lord, I am you alone. You are my strength, my shield. You alone, they must be with me. You alone are my desire and I long to worship you alone. You alone are my strength, my shield. You alone, they must be with me. You alone
my heart, desire to worship you. For the last time, you alone. You alone are my strength, my shield. To you alone, there is freedom. You alone are my heart, desire to worship thee. And I long to worship you. You are my strength when I'm weak. You are my treasure that I see. You are my only hope. Seeking you as a precious jewel. Look to keep my body up. You are my only hope. Taking my sin, my cross, my shame. God, bless your name. You are my own. Pick me up when I am trying to feel my God. You are my own. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Once again, you are my strength. You are my strength when you are my treasure that I see. You are my only hope. Seeking you as a precious food, not to give up and be alone. You are my only hope. Taking my sin, my cross, my shame, I feel a blessing. You are my only hope. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only hope. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Your name.
Praise God. Magandang gabi sa ating lahat. Ang topic natin for tonight ay parang extension noong ating topic last week. Ano bang topic natin last week? Sino nakaalala? Anong topic last week? Topic last week po. Yes. Pili-pili ba yun? Ay, hindi pala yung Sunday. Pala yung Sunday sa utak ko. No? Sorry naman. Fred, Ang topic last week ay yung kaya lang iniisip ko. of Christ. Tama ba? Ano pa? The Lordship of Christ. Oo nga pala. Bilib na sana ako. Kala ko naalala na ni Irene. Nakalima. Ang na-retain balance. Sorry naman. Iba pala sa pinakinggan. So, ito ang tonight ang ating iti-take up yung storya ng the young ruler. Na actually meron tatlong account ito. May account sa Matthew, may account sa Mark, ay may account din sa Luke. So pag pinagsama-sama mo yung tatlong account, makukuha mo na itong taong ito ay isang mayaman, young, at isang ruler, isang young ruler. Okay? So it's from Luke chapter 18 verses 18 to 34. Okay? Luke 18 verses 18 to 24. Okay? Sinong gustong magbasa? Sinong gustong magbasa? Ito na tayo, meron akong Bible dito. O, sige, Edwards. Basa mo. Hindi, mayroon sa screen, Verse no? 8. Meron din tayo. Meron sa Hindi ko screen. makita masyado, maliit tayo eh. Ganun. O, sige. Cellphone lang gamit ko eh. Ito na lang Okay, sige. Basa ka na lang. Sige po. Verse 18, a certain ruler asked him, God, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. All this I have kept since I was born. I was boy. He said. When Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Verse 23, when he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. Jesus looked at him and said, how hard it is for a rich to enter the kingdom of God. Hanggang ano tayo? 26? 34. Hanggang 34 tayo? 34. Sige po. Those who heard this asked, who then can be saved? Jesus replied that what is impossible with men is possible with God. Peter said to him, we have left all we had to follow you. I tell you the truth. Jesus said to them, no one who has left home or wife or brother or parents and children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much as in his age and in the age of come eternal life. 31. Jesus took the 12 aside and told them, who are going up to Jerusalem, and everything that written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. He will be handed over to the Gentiles. They will mock him, insult him, spit on him, flog him, and kill him. On the third day, he will rise again. The disciples did not understand any of this. His meaning was hidden from them, and they did not know what was he was talking about. Okay.
Kaya ko sinabi na parang extension din siya doon sa Lordship of Christ. Kasi kapag inanalyze natin itong storyang ito, merong isang area ng buhay nitong taong ito na ayaw niyang ipasakop sa Panginoon. Okay? Tingin mo, Edward, ay ligtas itong taong ito? Tay, Ligtas kaya ang taong ito? sa palagay ko, Tay, tas, Palagay mo ligtas? Okay? opo, Yung si Michael, ligtas Michael o hindi? Ay, hindi naman siya sumunod eh. Galit ka. Hindi, siya napapaliwanag lang po. Okay, matitingnan natin mamaya yan habang ating pinagkukwentuhan ng istorya. Okay? Ang tanong natin dyan, ang unang tanong natin dyan, yan, what is the lessons of the story? Ano ba mga lesson of the story? May sinabi na akong isa na mayroong area na hindi pinapasakop sa Panginoon. Abet, ano kayang isang lesson sa istorya na makikita mo? Abet? Abet? La. Gemma? Gemma? Naka-ano ba ako? Naka-off ba ako? Abit yung pag-follow. Tay, Sabi ni Abit yung pag-follow kay Kristo. Ikaw, Gemma, ano sa'yo? kasi nagawa niya lahat ng utos na binanggit ni Jesus Christ. Pero nung sinabi ng Panginoon na ibenta yung kanyang kayamanan, nalungkot siyang umalis. Mhm. Okay. Di ba hindi nga tayo maligtas sa mabubuting gawa? Mhm. So, kung parang ni-reject niya ang Panginoon dahil hindi niya magawang talikuran ng kayamanan niya, hindi niya magawang Ibig sabihin, alipin siya ng kanyang kayamanan. Yes. Okay. Isa pang katanungin ko. Si Kaumeng. Yan si Kaumeng. Ano ulit na lang, Pastor? Ha? Yung tanong na, Ang aking tanong dyan, yun, anong leksyon makukuha natin dyan sa kwento? yung lesson na makukuha pa si Pastor dito is, yun nga na, yung lahat ng bagay ay merong kanya-kanyang dapat na may limit yung pagpapahalaga mo sa mga bagay na alam mong pakikinabangan mo. Kasi nga, Pastor nga, di ba pag namatay nga, hindi man natin makukuha yung madadala yung kayamanan natin. So, may limit dapat yung pagpapahalaga sa isang bagay. Yung talagang alam natin na yun yung magiging daan o kung hindi man magiging isa sa mga natin, yung panuntunan para magbigay sa atin ng alam na pag-asa, katulad nga nito yung para masundan natin o makaya natin na sumunod sa Panginoon. So, kumbaga, limitasyon dapat na kaya natin i-give up kung saang level yung dating yung ating gagawin sa isang bagay. Okay. So, yung next question, Chris. Anong next question? Okay. Anong nangyari sa young man? Siguro masasagot natin yan. Ang sagot niyan ay makukuha natin as we discuss the story. Okay? So, makikita natin itong young man na ito, siguro sa buong gospel stories, sa 4 na gospel, kaya lang yung tao na lumapit kay Kristo na hindi nakatanggap
ng blessing ni Kristo. Lumuhod pa siya eh. Sabi doon sa ibang account, lumuhod pa siya kay Kristo. Nung siya lumapit kay Kristo, lumuhod pa siya. And yet, nung siya umalis siyang very, very sad. Umalis siyang napakalungkot. Okay? So, bakit nangyari yon? We will try to decipher that story kung bakit nangyari yon. Okay? Itong taong ito, sa kanyang paglapit kay Kristo, he had so much going for him. So marami. Kumbaga sa liyamado siya. Sa kanyang paglapit kay Kristo, there were many things going in his favor. Okay? Una, he was moral and he was religious. Moral, ibig sabihin, sabi nga niya nagawa niya yung kautusan, yung binanggit na mga kautusan ni Kristo, nagawa niya since birth pa. And he was religious, he was a religious leader. Pangalawa, he was earnest and he was sincere. Talagang naghahanap siya, sincero siya sa kanyang pagtatanong. Okay? May pangatlo pa ba? Meron pa bang wala nang pangatlo? Doon sa kanyang question, ano bang question niya? Ang question niya, paano niya matanggap ang eternal life? Yung question niya yun, tama-tama, si Kristo nilapitan niya, who is the author of eternal life. He came to the right person para sa question niya. He came to the right question and he asked the right question. Yung tanong talaga that matters. Sa ating buhay kasi, sa ating buhay dito sa daigdig, the only thing that matter talaga, kagaya nung nabanggit ni Kaoming, is yung eternal life. Yung mga ari-arian natin, yung ating kasikatan, yung ating reputasyon, hindi naman natin madadala yan eh. Pag tayo pumanaw na, sabi nga ni Job, naked I come to this earth, naked I will depart. So, nakita natin that he was asking the right question of life. Now, he received the right answer. He received the right answer. He came to the right person, he asked the right question, and he received the right answer. But unfortunately, he made the wrong decision. Ito yung nakakalungkot dito eh. You had everything going in your favor, pero sa bandang huli, pukya ka. Because you made the wrong decision. Many people are like this young man. They started good, they started strong. Marami din to sa simbahan. They start strong, but they end up failing. Why? What's the problem? Ano bang problema nitong taong ito? Ano problema ng taong ito? For our discussion, binabase ko yung ating mga points doon sa discussion ni Warren Wiersbe. Okay, sa mga pinag-aralan kong iba't ibang mga mga references, kay Warren Wiersbe lang ang may logic. Maganda ang pagkaano niya, pagka-present niya. What was wrong with this person? Alam mo, isa lang, sabi ni Warren Wiersbe. He was dishonest. He was dishonest. He was dishonest with several things. Kaya yan ang ating pag-uusapan.
his dishonesty. In verse 18 to 19, he was dishonest in his view of the Savior, Christ. Hindi totoo ang kanyang sinasabi tungkol kay Kristo. Anong tawag niya kay Kristo? Tawag niya kay Kristo, good teacher. Okay? Ang mga rabbi, of which yun ang kategorya ni Kristo at this point in time, he was a rabbi. Ang mga rabbi, they were called teachers by the Jew. It's very unusual na ang isang rabbi ay tatawaging good. Why? Because ang mga Hudyo, nire-reserve nila kay God ang title na good. Kaya nga sabi ni Kristo, only God is good. Kaya tinanong siya ni Kristo, why do you call me good? Only God is good. Ano ba ibig sabihin mo doon sa iyong pagsabi na good? Anong anong ibig sabihin ni Kristo? By asking the person, mayroong gustong gawin si Kristo eh. Meron siyang gustong i-elicit mula sa taong ito. Okay? He wanted to elicit a confession from the person. Nais na itong taong ito, if he was really true to himself, na ikukumpisal niya, kasi with the question, why do you call me good? Okay? In that question, Jesus was actually affirming that he is deity or he is God. Ina-affirm ni Kristo ang kanyang katayuan bilang God. And he wanted this person to confess that he believes that Jesus is God. If he really believed Jesus was good, okay, if he really believed that Jesus was good, then he will have to confess that Jesus is God. Kasi yan sabi ni Kristo, only God is good. He called Jesus good. May mga reference verses tayo dyan. Awit 25 verse 8, Awit 34 verse 8, 86 verse 5, and 106 verse 1. Okay? But, nakita natin, his subsequent behavior, yung kanyang mga kasunod na behavior, proved that he did not believe that Jesus was God. So he was dishonest in his view of the Savior, of the Christ, of the Messiah. Dishonest siya. Hindi totoo. Marami kasi mga tao, salita ng salita, pero hindi naman talaga they don't mean what they are saying. Maraming taong ganun. Basta makapagsabi lang, but they really don't mean what they are saying. Ito yung taong ito. Pakita mo yung behavior niya, his subsequent behavior, ganito eh. Una, nakipag-argue pa siya kay Kristo tungkol sa law eh. Sabi niya, I have fulfilled those law. Yung mga laws na binanggit ni Kristo, na-fulfill ko yon. And then, pinagmalaki pa niya ang kanyang karakter. Mabait siya. Masunurin siya sa batas. But then, he refused to obey the word of Jesus Christ. Sinabi ni Kristo na ibenta mo yung mga ari-arian mo at bigay mo sa mahirap, hindi na siya sumunod. So his subsequent behavior showed that he really did not believe that Jesus was God. And verse 20 to 21. In verse 20 to 21, he was dishonest
in his view of sin. Yung kanyang pananaw sa kasalanan ay hindi rin tama, hindi rin totoo. So masasabi nga natin, no doubt, he was sincerely trying to keep the law. He was very sincere in trying to keep the law. Pero kung mapansin natin, hindi inisa-isa, hindi binanggit ni Kristo isa-isa yung mga ano, yung mga law. Hindi na ginawa ni Kristo. He did not quote the law to him. Okay? Anong ginawa ni Kristo sa law para sa kanya? Ang ginawa ni Kristo sa kanya, ginawa niya ang law na parang salamin. Inaharap niya ang law sa taong ito parang salamin. Ano bang ginagawa natin pag tayo napaharap sa salamin? Kaya pag may nakikita tayong dumi sa ating mukha, tinatanggal natin. Tinitingnan natin ang ating sarili kung presentable ba ang ating appearance sa salamin. Pero itong taong ito, tingnan niya yung mirror na iniharap ni Kristo sa kanya, pero hindi niya ginawa ang paglinis ng kanyang sarili. Maaring hindi siya naniniwala na siya ay makasalanan. Hindi siya naniniwala na pagharap niya sa salamin, wala siyang mga dumi-dumi sa kanyang mukha. Makita mo, he had a very superficial view of sin and the law. Ang law kasi ay binigay yan para makita natin ang ating kasalanan. At kung mapansin natin, yung last commandment, ano ba ang last commandment? Alam mo ba kung ano last commandment? Andiyan ba si Edward? Edward, alam mo ba kung anong last commandment? Tay? Ano ba last commandment? Doon sa 10 commandments, anong last? Yun ba yung ano? Love your God? Ayun ba yan? Love one another as your Hindi, yung 10 commandments, sa 10 commandments. Di ba 10 yon? O yung Opo. iba, na-fulfill niya. Pero yung huli, hindi sinabi ni Kristo. Thou Basta shalt yung ano, you shall not covet your neighbor's house. covet. Okay, Tay. Thou shalt not covet. Oh, yun nga, you shall not covet thy neighbor's wife. Bakit kaya hindi tinanong ni Kristo itong ano na ito? Itong issue ng covetousness? Because kilala ni Kristo ang puso nitong taong ito. Kaya hindi na siya nag-preach tungkol sa covetousness. Humingi na lang siya ng practical na illustration mula sa taong ito about covetousness. Paano niya ginawa yon? Nung sinabi niya, okay, there is one thing na kailangan mo pang gagawin. Ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap. At dahil hindi ginawa nung lalaki, ibig sabihin, he was covetous. He was very covetous. So much so that he was willing to disobey the Lord. He was willing to exchange the Lord for his will. Kaya sabi si Kristo ang hinihingi lang ni Kristo sa kanya ay isang aksyon para ma-overcome niya ang kanyang covetous heart. At hindi niya nagawa yon. Ligtas?
tong taong to? Sabi nga ni Kristo, you cannot serve both God and Mammon. Pero itong tandaan natin, nobody is saved by giving all his wealth to the poor. Walang naliligtas. Yung mga nag-community pantry dyan, sa kanilang pagko-community pantry, napupuri sila ng mga tao, pero hindi yun ang magliligtas sa kanila. Okay? Wala rin, okay? Siya pa, at wala ring maliligtas kung hindi magre-repent sa kanyang kasalanan. Kung walang repentance, walang kaligtasan. O kung walang godly sorrow for sin, walang kaligtasan. Ito yung wala doon sa lalaking yon. There was no godly sorrow for his covetousness. Ganda na sana eh. In other words, this man is possessed by his possessions. He was possessed with the love of or for money. At he will not let go of his wealth. So palpak ang kanyang view of the Savior, palpak ang kanyang view of sin and the law, and sa 22 hanggang 34, he was dishonest in his view of salvation. Kasi, sabi nga na Gemma kanina hindi naman tayo maliligtas by doing something. Because ang kaligtasan is not by works. Salvation is not by works. At ang akala nitong lalaking ito, maliligtas siya, that makakatanggap siya ng eternal life by doing something. Yan ang kanyang pag-iisip. That he will have eternal life by doing something. Kaya ang ginawa naman ni Kristo, hiningan siya ng something that he can do. Ginawa ni Kristo, itong gagawin mo. Gawin mo to. Yun nga yun, akala mo sinasabi niya, he will be saved by doing something. Hinihingan siya ni Kristo ngayon na do something, which is to sell your possessions and give to the poor. Do that. Pero hindi sinabi ni Kristo, and you will be saved, ha? Sabi ni Kristo, do that. It was a test. It was a test of his heart. So, anong problema ng lalaking ito? He wanted salvation on his own terms. Sabihin mo, salvation is by works. Tapos nung sabi ni Kristo, sige, mag-work ka nga. Ayaw naman niya. So he wanted salvation on his own terms. Kaya ay umalis na lungkot na lungkot. Kaya may statement nga si Kristo, di ba? Ano statement ni Kristo? Napakahirap talagang maligtas ng mayaman. Shock ang mga disciples doon sa sinabi ni Kristo. When Jesus said that it was difficult for wealthy people, for rich people to be saved, shock sila. Kasi sila, unang-una, sila mahirap Kung yung mga mayayaman, hindi maliligtas, papaano pa kaya silang mahihirap? Nakuha niyo ang isip ng mga disipulo?
Kung yung mahirap maligtas, tayo pa kayang kung yung mayaman mahirap maligtas, tayo pa kayang mahihirap. And besides, ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa yaman, pananaw nila tungkol sa yaman ay ito ay pagpapala mula sa Diyos. It is a favor from God. It is a blessing from God. At sino nakakilala kay John Rockefeller? Sino nakakilala kay John Rockefeller? Ha? Kilala mo ba ito? Irene, si John Rockefeller? Irene, kilala mo ba si John Rockefeller? Pastor, sa ako, ang pagkakalam ko, siya yung isa sa mga pinakamalaking shipping magnate sa buong mundo. Mayaman sa Amerika, tay. Kaya siya yung, kanya nagmula yung Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation na napakayaman. Napakayaman. O, tama yon, isa siyang shipping magnate, pero ang nagpayaman talaga sa kanya ay langis. Gaya din siya ng mga anong tawag na ito? Rothschild, England. tay. Sino? Rothschild. Oo, mga kalangis din, yumaman yung mga yan. Rothschild. Mga Rothschild. Yes, sir. Sabi ni John Rockefeller, sabi niya, riches are heaven's gift, signifying, in quotation, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Yun ang sabi ni Rockefeller. Dahil siya ay mayaman, sinasabi niya, tuwan-tuwa ang Diyos sa kanya. Kaya siya pinayaman. So yun din ang viewpoint nito mga Hudyo. Ngayon sinabi ni Kristo, napakahirap pumasok sa kalangitan, ang mayaman ay talagang nasira ang kanilang kaisipan. They were shocked. They were shocked. Okay? Liwanagin natin. Hindi yung pag-aari ng mga kayamanan, okay, ang magpipigil sa atin para pumasok sa langit. It is not the possession of wealth that will keep us out of heaven. Okay, ulitin ko. It is not the possession of wealth that will keep us out of heaven. That will hinder our salvation. But ang problem kasi sa wealth, ito'y nagbibigay ng false security sa isang tao. A false feeling of success. Gaya ni Rockefeller, feeling of success, please na please sa kanyang Diyos. And when people are satisfied, kung feeling ng tao satisfied na siya, then sasabihin niya, he has no need for God. Tayo pag nagkakasakit, pray kaagad tayo kay Lord ng kagalingan. Pero ang mga mayayaman, pag nagkakasakit, yung pinakamagaling na doktor dyan, tawagin, papuntahin sa bahay. Yun ang kaibahan ng mayaman at mahirap. The usual is that the rich don't feel that they have a need for God. Yung comment ni Pedro doon sa verse 28, okay? Makibasa nga uli yung verse 28. Verse 28.
Panginoon, paano kami? Iniwan na namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano assessment mo dyan sa statement na yan, BJ? I-assess mo yung statement ni Pedro. Yung statement ni Pedro na, paano naman kami? Iniwanan na namin lahat-lahat para sumunod sa iyo. Anong klaseng statement yon? No, Tay. Ha? Tay. Oh. I-analyze mo. Anong Sige. Yung sabi Parang ni ano, Pedro Tay, na ano, yung sabi ni hindi siya sigurado ligtas siya. Hindi. Kumbaga parang Hindi sabi niya na nagsakripisyo rin sila. Hindi rin. Hindi rin siya worried. Alam mo kung anong sinasabi niya? Yan Ano tayo? nasa number 5 sa screen. Diba Peter's niniguro comment suggests a commercial view to discipleship. Sumunod kami sa iyo, Lord, pero what is in it for us? Paano naman kami? Kaya nga sila parating nagtatalo di ba? Parato silang nagtatalo kung sinong maging makakaupo sa kanan at saka sa kaliwa ni Kristo. Kasi ang kanilang view of discipleship, commercial. Di ba maraming mga ganong Kristiyano? Yayaman tayo dito. Pag ginawa natin to, yayaman tayo dito. Commercial ang view. It's not really pure intentions. Paano naman kami? Ano sa akin dyan? Magkano naman ang kay Eddie dyan? Sabi naman ni Kristo, yes, you will receive your blessings in this life. But you will still have rewards. You will have rewards in the life to come. In-affirm naman ni Kristo. Pero binalansin niya yung statement niya. Okay? Paano niya binalansin yung statement niya? Binanggit niya ang kanyang nalalapit na pagpasok sa Jerusalem para ibigay ang kanyang buhay. Para sinasabi niya, Pedro, paano nangyari na iniisip mo pa rin na pagkakakitaan mo yung pagsunod mo sa akin? Samantalang ako, pupunta sa Jerusalem para ipako sa krus, para ako mamatay. How could you think in such a way when your master, your Lord, is going to sacrifice himself in Jerusalem? Kaya ito yung ano sa atin yung ating pagiging Kristiyano, hindi paraan para tayo yumaman. No, hindi. Hindi yung paraan para maghangad tayo ng kaluwagan sa buhay. Yes, we can desire. Pero talagang ubusin natin ang ating panahon para gumanda ang buhay. Hindi. Ang ating focus dapat ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya itong taong ito nga, sabi natin, pinakita lang nitong taong ito na sila ay alipin ng kanilang pera. Ayan, nakalagay sa number 4. Being possessed by money, ito yung mga signs of being possessed by money. Una, hindi maipagpapalit yung kanilang pera para kay Jesus. Kagaya ng lalaking ito. Give up mo yung pera mo at sumunod ka sa akin.
Hindi niya magawa. Sa ating kapanahunan, pwedeng mangyaring ganito. Hindi ako pwedeng pumunta sa simbahan, makipag-fellowship, kasi kailangan ko mag-overtime. Kailangan ko ng pera. Marami akong pangangailangan. Hindi maipagpapalit ang pera o ang pagkakataon para kumita ng pera doon sa time para kay Jesus. Pangalawa, always concerned with money. Kahit marami ng pera. Marami na siyang pera. Pero parati pa rin siyang namumblema tungkol sa pera. Yang ganong klaseng tao ay alipin ng pera. Pangatlo, disobedience in the use of money. Alam mo kaya tayo mga mananampalataya, lalo na tayong mga lingkod ng Panginoon. Sabi nga nung isang prophet, si Katkir, sabi niya, binibigyan tayo ng pera ni Lord para ang perang yan ay gamitin natin para sa kaharian ng Diyos. Marami mga tao, they are so disobedient in the use of money. They are unable to tithe and they refuse to apply their money to kingdom work. Lalo na sana kung ikaw ay worker, ikaw ay leader ng simbahan. Dapat ikaw ang example ng pagtatithe. Mga worker pag bigay ng allowance, binabawas na kaagad ang tithe. Paano yung mga yung mga inaabot-abot sa iyo? Yung mga LO diyan, yung mga sabi nga kung halimbawa tinreat ka ng sa isang mananampalataya, tinreat ka sa mamahaling restaurant. Pagda-tithe mo pa rin kaya 'yun? Kung ang nakain mo ay worth 200, mag-tithe ka ng 20 pesos. Kasi lahat ng blessing ni Lord, ipagta-tithe mo. Kung talagang lingkod ka ng Panginoon. Your money is no longer yours. Kasi nga, binigay mo na sarili mo kay Lord eh. Binigay mo na, sabi mo, Lord, ikaw ang Lord ko eh. Ikaw ang Lord ko. Kaya lahat ng tinatangkili ko ay iyo na rin. The money that I receive from you, no longer mine. And I will use it only pag sinabi mong dito ko siya gagamitin. Ang unang sabi ni Lord, pagta-tithe mo, yun ang unang mo kaagad binayolate. O tithe, nag-tithe ka. Nakakapagbigay ka ba sa mga mission? Nakakapagbigay ka ba? Doon na lang sa doon sa mga mahihirap na wala nang makain. Nakakapagbigay ka ba? Kaya nga napupuri itong mga community pantry. Kasi nakakatulong sila doon sa mga mahihirap eh. Buti pa sila. Sana nga mga Kristiyano na rin sila. Para yung kanilang good works ay magkakaroon naman ng merito. And will earn them crowns in heaven. Mga kapatid, huwag tayong pumayag na maging alipin tayo ng ating pera. Dapat ang pera ang ating utusan. Let money work for you, not you slaving for your money. Yung problema nitong taong ito. He is a slave of his money. He is a slave of his wealth.
So in application, bilang application, ang storya na ito about this rich young man is a warning. Ito'y warning sa mga tao na nais makatanggap ng Christian faith pero ayaw baguhin ang kanilang values at lifestyle. Kasi yan, kasama dapat yan na isusuko mo sa Panginoon kung tinatawag mo siyang Lord. Yung values, lahat ng aspeto ng iyong buhay, dapat ay ipapasakop mo kay Kristo. But if you don't want to change your values or your lifestyle, and yet you want to be Christian, then you cannot be a Christian. Magiging dishonest ka with yourself. Ang ating Panginoon naman, pangalawa, nais niyang ang kanyang finger of conviction ay kanyang ipipisil doon sa area. Kagaya nitong young man na ito, pinisil ni Kristo yung area ng kanyang buhay na hindi pa naisusuko sa Panginoon. Anong area yon? Yung kanyang pagiging alipin ng kanyang yaman. Yung kanyang covetousness. Kapatid, may mga area ka pa ba sa buhay mo na hindi pa napipisil ni Kristo sa kanyang finger of conviction? Anong mga area na ito? Tonight, kung gusto mo, hayaan mo si Kristo na pisilin ang area na yan. Sundutin ang area na yan. At tuluyan mo ng isuko para sa Kanya. Meron bang mga katanungan sa ating natalakay before the prayer? Meron ba? Meron bang mga questions? Points of clarification? Ako, Pastor, medyo may tanong ako ng ano dyan sa ano. Halimbawa sige. sa ating buhay, tayo, Pastor, bilang mga Kristiyano, di ba yung may Kristiyano na nakakaangat sa buhay. Na talagang alam naman natin na talagang well-to-do rin naman sila, pero they are not following talaga yung pagta-tithes o kundi man yung hindi nila naisusuko, Pastor, yung ano yung tungkol nga sa possession nila. Ay kasi sinabi nyo, once na tumanggap na kay Kristo, ay saved na. Kristiyano, Pastor, yun ha. Yun ang tanong ko, Pastor, sila ba yung gano'n, hindi nila sinusunod, lalo tungkol dun sa possession nila. Ano ba yung, Pastor, tungkol sa sa kaligtasan? Dalawang aspeto yon. Maaring talagang totoo siyang naligtas, pero hindi nga lang niya maisusuko yung area ng buhay na yon. Okay? Sa ganong paraan naman, hindi naman titigilan ni Lord yan eh. Hindi pa naman tapos si Lord. Yun ang ano dyan. Anong point dyan? Hindi pa tapos si Lord. Habang meron pa siyang hininga, pwede pang magbago yan. Okay? Ang isang aspeto naman, kasi dalawang aspeto nga, is yung talagang hindi pa talaga siya ligtas. Kaya makikita lang natin yan in subsequent to his actions. Subsequent to his actions. So, pero merong isang pastor na nagsabi merong mahigpit itong statement niya. Sabi niya, if Jesus is not the Lord of your all, then you don't belong to Jesus at all. Mahigpit yung kanya statement na yun. Kaya ako medyo niluwagan ko pa nga. Sabi ko baka hindi pa lang tapos si Kristo sa kanyang ginagawa sa buhay ng taong ito. Yun ang dalawang extreme. Yan sa katanungan nyo, Kauming. Pero kung ako ang Kristiyano, kailangan talaga ipasakop. Ngakop ang ano.
By pagpapasakop, kasama doon yung pagsunod sa mga alituntunin pinansyal na ibinababa ng Lord sa atin. Thank you, Pastor. Eh, meron pa bang ibang katanungan? Wala na? Wala na? Okay, so para sa ating prayer, Mike, hindi ka bang, meron bang tanong? May Tay, tanong? pwede pa ako magtanong. Sige, Elmer. Tay, yung pagbibigay ba, nasusukat ba doon yung pananampalataya kay Lord? Sa pagbibigay? Opo. Hindi sa nasusukat. Kasi hindi naman natin pananampalataya. Ibig sabihin, yung pagbibigay ay nagpapahayag ng pananampalataya. Nagpapahayag, hindi siya nagsusukat, nagpapahayag. It is a manifestation of your faith. Opo, opo. Ano bang dahilan bakit hinuhold mo yung yung pagbibigay? Kasi baka maubusan ako. Sweldohan lang ako, di ba? Baka pagdating ng 10 araw lang ubos na yung wala na akong allowance. Yan. Opo. Meron tayong mga agam-agam ba? Meron tayong mga doubts. Sabi noon, medyo mahina ang ating faith. Pero kung agad-agad bigay ko tong dapat ibigay ko kay Lord. Nagtitiwala ako na si Lord kaya niyang palitan 'yan. Kaya niyang Amen. ibalik sa akin bago dumating yung kasunod na sweldo. At napatunayan naman natin, dami tayong testimony, di ba? Yes, life. Abot ng 100, pinalik ni Lord ng 2,000. Ayun, grabe si Lord. We cannot outgive God pagdating sa bigayan. Opo, Tay. Thank you po. Thank you po. Okay, salamat sa tanong. Welcome nga pala, Elmer. Ngayon lang tayo nagkita dito sa Pastor's Hour, di Oo ba? nga po, Tay. Di po kasi ako maka-join ng nakaraan. Ngayon, inayos nila Phil. Kaya, nakaano na po ako. Praise God. Si Phil, hindi pa umuwi, ano? Nandito na po. Andiyan na. Opo, hindi na nag-open kasi mag-iiko po kasi dalawa na kaming nag-ano po dito. Kasama mo siya diyan, nakikinig din siya. Oho. Oho. Okay. Meron pa ba ibang tanong? Wala na, ay hihingin ko kay Michael na si Michael ang mag-pray. Ang closing prayer, Mike. Okay po. Let's pray. Ngayon, Diyos, patuloy po kaming nagpuri, salamat at maging sa gabing ito sa aming mga natutunan. Tuloy nga po, O God, ay tuloy niyo pong mahawakan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nilalais po, Panginoon, sa aming buhay. Na maging masunurin po kami, Panginoon, na ibigay po namin, Panginoon, ng 100%, Panginoon, ang aming buhay sa inyo. At tanging kayo lamang, Panginoon, na siyang humawak po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat din sa aral na ito na aming narinig at natutunan, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, ay patuloy po namin magamit sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, lahat ng ito. At maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na nakasama ko ngayong gabi sa aming pag-aaral. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, at sa inyo po namin binabalikan lahat ng aming papurit sa dakilang pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Amen. Gabi po. Good evening, Tay. Amen. Everyone.